May magandang balita po tayo para sa mga naghahanap ng trabaho. Mahigit 2,000 manggagawa ang kailangan ngayon ng isang international na kumpanya. Para yan sa ipatatayong planta sa Saudi Arabia at Bahrain. At eksklusibo po yan para sa mga Pilipino lamang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa ilalim ng sikat ng araw, tuloy ang trabaho ng construction workers na ito. Banat ang katawan sa trabaho kahit pa kakarampot ang sweldo. Pero ngayon, in demand na rin sila sa abroad. Mahigit 2,000 manggagawa ang kailangan ng isang sikat na international company para sa kanilang ipinapatayong planta sa Saudi Arabia at Bahrain. Na-receive po namin yung job order actually, which is 2,031. Mga carpenters, mason, rebars, mga welders po, electricians, mga common labor, common helper, graduate po ng mga TESDA dyan. Sagot pa raw ng employer ang pamasahe at visa ng mga makakapasa sa screening kaya wala silang sisingilin anumang placement fee. Imbis daw na kunin sa iba't ibang bansa ang mga manggagawa sa mga Pinoy binuksan ng trabaho sa Saudi at Bahrain. Patunay na gusto ng employers ang Pinoy. Yung English nila better din dun sa sa mga ibang clients namin. So Pinoy talaga. And in terms of skills po, ang Pinoy naka-establish na tayo dun sa market eh. Si Roger, 54 years old, nag-a-apply na bilang pipe fitter sa Bahrain. Kung sa Pilipinas, kumikita siya ng 500 pesos kada araw, sa ibang bansa, triple. Nakalimang bansa na raw siya pero dahil kulang pa raw ang kanyang naipundar, mag-a-abroad uli. Hanggat malakas pa ako, samantalahin ko muna sa abroad. Nakakaipon naman, mayroon akong sariling jeep, saka bayad lupa. Ang karpenterong si Edmundo lilipad na rin patungong gitnang silangan para makipagsapalaran. Kung dati daw, 240 kada araw siya, sa abroad, mahigit 600 pesos ang katumbas ng 8 oras sa trabaho niya. Libre pa ang pagkain at tulugan. Kasi yung kita ko dito sa Philippines, maliit lang. Hindi makasupport sa kailangan ng 2 kong anak. Ang mga interesado mag-apply, pwede raw tumawag sa mga numerong ito. Kabilang sa requirements ang passport, NBI clearance, employment certificate o kaya ay TESDA certificate. Ang naturang ahensya ay lisensyado sa ilalim ng POEA. Paalala naman ng POEA, siguruhing may lisensya ang ahensyang lalapitan nyo. Tanging sa mga otorisadong tao lamang makipag-usap. Puntahan ang rehistradong opisina ng ahensya at doon lamang makipagtransaksyon. Kung may placement fee, huwag magbayad ng labis sa itinakdang halaga. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.